Guys, alam nyo kanina, ang dami-dami kong nababasa sa threads na mga posts regarding sa moving on, regarding sa healing process na pinagdadaanan nila. And mind you guys, kapag napanood mo tong video na to, sinasabi ko sa'yo na gets kita. Because galing ako sa toxic relationship in the past few years. And kapag kinikwento ko nga siya ngayon sa iba, kasi before hindi talaga ako nagkikwento, and ngayon na kinikwento ko siya sa iba, parang nabibigla sila na parang, Brian, wala naman kaming narinig sa'yo na something like that, and now you're telling us like this. Anong ginawa mo? Paano mo siya hinandle? Pero guys, magkaaminan tayo. Aminin man natin o hindi, yung subconscious mind natin, palagi yan may sinasabi. O yung feelings natin, palagi tayo nakakaramdam na, oops, wait lang. Itutuloy ko ba o hindi? Pero tayo mismo yung paulit-ulit na yumayakap sa ideya na baka pwede pa, na baka kaya pang ayusin, na baka mamaya maging okay naman kami. Hanggang sa hindi natin namamalayan, nauubos na pala tayo. Dahil sa pag-fix natin ng mga bagay na alam natin na wala nang patutunguhan, hindi na talaga siya maayos, ang kapalit nun guys, tayo yung nauubos. And kapag ubus na ubus talaga tayo, sobrang hirap buuin yung sarili natin para yung puzzle na nahulog, tapos isa-isa mo siyang bubuuin na mabuo mo ulit yung malaking picture na yun. And sobrang hirap niyan guys. Kapag lugmok na lugmok ka, parang ang hirap na parang hindi mo na rin alam kung ano ba yung tama sa mali. Kasi you tend to overanalyze things, and lahat ng ginawa mong mabuti, parang sinasabi mo sa sarili mo, shit, sana, ito yung mga sana mo, sana hindi ko na lang siguro ginawa yun, dapat pala ganito yung ginawa ko. Yun yung mga regrets mo, yung mga bagay na mabuti mong ginawa na alam mong tama, minsan iniisip mo, mali yun. And higit sa lahat guys, kapag ubus na ubus ka na, parang hindi mo na rin alam kung kailan dapat lumaban or kung kailan dapat sumuko. Wala ako sa sitwasyon kasi hindi ko alam kung ano talaga yung pinagdadaanan ninyo, bakit naging toxic yung relationship ninyo. But mind you guys, I've been there. What I can suggest sa inyo na gawin is to pray for clarity. Kasi baka mamaya, di ba parang pag mahal na mahal natin, shit, paano na ako kapag nawala tong tao na to? Kaya ang palagi kong sinasabi sa mga tao is that, yes, pwede ka makipagrelasyon, pero wag na wag mong gagawin na mundo ang taong yan. Meron ka pa mga kaibigan, meron ka pang mga kapamilya. Pero pag siya naging sentro ng life mo, and kapag hindi nag-work yung relationship ninyo, ikaw yung talo. Kasi siya yung naging mundo mo. And sobrang hirap nun guys. Huwag mo nang hintayin na maubos ka. So ngayon, pray for clarity. Pag-pray mo yung mga dapat mong gawin bago mo siya gawin. And pag-isipan mo lahat. Kasi guys, mind you, sa life natin, we have only two choices. Get busy living or get busy dying. So saan ka dun? Mamili ka lang dun. Kasi yun lang talaga yun eh. Get busy living or get busy dying. So pili ka na. Yun lang. Nakakatawa man siyang isipin, pero yun yung reality. You only have two options in terms of decisions sa relasyon. Kaya ikaw, isip ka. Isipan mo mabuti. Dahil ayoko sa lahat natalo ka. Yun lang. Bye-bye.